Hi guys, welcome back sa aking channel. At ngayon pag-uusapan lang natin kung ano yung mga bagay na dapat nating malaman sa bulsa ng ating Honda Click. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung nangyayari po, nagkakos po ng inano nyo po yan, is bubuka. So dito sa ating motor mapa version 2 man yan or version 3, meron tayong dalawang bulsa na nakalagay dito sa bandang baba ng manibela natin. Ang isa ay medyo malaki, yung isa ay medyo maliit. Kung version 3 po yung inyong motor guys, alam ko naman po na may takip yan, medyo malalim at medyo kakaiba ng konti kumpara dito, hindi siya open kagaya na itong version 2. So, tinatawag po yan ng Honda Click mismo na glove box. Kung titignan nyo po sa ating manual ng Honda Click, glove box po ang tawag yan dahil pinaglalagyan po siya basically ng gloves. So, ayan. Ang pinagkaiba po ng dalawa, yung isa ay medyo mababaw, yung isa naman ay medyo malalim. So, tayo guys, hindi naman natin minsan nilalagyan talaga yan ng gloves, lalo na kung di naman tayo mapag-gloves. So, yun. Iba't ibang bagay din naman yung nilalagay natin sa ating bulsa ng Click. So, ano nga ba yung ma-share ko sa inyo about dito sa ating glove box? Kung ano yung mga naging experience ko, kung ano yung mga nakasira sa kanya, at kung ano yung mga dapat nating ilagay dito sa ating glove box. Yung unang tip na may bibigay ko sa inyo guys is huwag kayo maglalagay ng bariya, mga bolt, mga tornilyo, anything na baka, lalo na yung matutulis. Kasi nagagasgas po yung ating glove box, lalo na po kapag umulan at nabasa yung mga yon, nag-iiwan po sila ng marka sa loob. Lalong-lalo na po no, sa pinaka malalim na bahagi, kung makikita nyo, puro scratch na siya at nagfe-fade na po yung kulay dahil nga po nagkakaroon ng friction within dun sa mga barya or bakal na nilalagay ko. So ito guys, pag ito na malapitan, makikita nyo nagfe-fade na yung ilalim. Lalo na to guys, naiwan pa yung marka ng barya dahil naiwanan ko nun at nabasa siya at nag-iwan siya ng mga ganitong marks guys. So yan, pag-fade, scratches, ayan, na nakakapangit ng bulsa ng ating motor. Pangalawang tip ko sa inyo guys is huwag kayo maglalagay ng cellphone or wallet dito sa inyong glove box. Lalong lalo na kapag nagbabiyahe kayo kasi guys, may possibility po na mahulog yung mga yan habang nasa biyahe kayo. So ako na-experience ko na kasi madalas din naman ako naglalagay ng cellphone wallet dito. Ayan, kung wala man akong bag na pinaglalagyan, minsan tinatamad na nga ako. Dito ko na lang siya ilalagay. So ang tendency, meron percentage na mawawala yan guys talaga kasi hindi natin alam kung ano yung mga kalsadang dinadaanan natin. At minsan, yung direksyon ng tingin natin, diretso na lang sa kalsada eh. Kung mahulog man yan, maswerte na tayo kung masagi siya sa paa natin at maramdaman natin na nahulog siya. Pero kung paano kung hindi natin maramdaman, 'di ba? So, 'yun. Pangalawang tip is wag maglalagay lalong-lalo na yung pinaka-importante nga, yung cellphone at saka wallet, guys. Pangatlong tip na maibibigay ko sa inyo, ito medyo contrary siya sa pangalawa kasi ito tip ko kung paano naman ilalagay ng maayos yung cellphone or wallet kung sakali mang hindi mapigilan or gusto niya talagang ilagay dito. Syempre, wala naman makakapigil sa atin kung ano yung mga gusto nating ilagay dyan. So ito, bibigyan ko na lang kayo ng tip kung paano siya isusuksok or ilalagay ng maayos. So dito kasi sa version 2 guys, ayan, iba kasi sa version 3, kagaya na sinabi ko kanina, may takip. Dito lang magkakasya sa part na to yung phone or wallet kung ano may ilalagay natin. Dito, mga maliit na bagay na dyan Dito kasi sa ating glove box or sa bulsa, meron siyang hook. Or meron siyang parang malalim na part dito. So, kung makikita nyo itong bulsa niya, ayan, paangat siya tapos nakaganon. So, parang may kalakwet. Ganyan, nakahook siya. So, itong part na to, makikita nyo, ayan. So, ayan, pwede natin gamitin guys as pangbara sa mga ilalagay natin. I mean, ganito siya guys. Halimbawa, ito yung phone natin. Actually, calculator to guys Pero kasi size naman niya yung phone. Kapag nilalagay ko yung phone dito sa ating glove box guys, ayan. So, ayun, FYI lang, nilalagay ko dyan kapag malapit lang yung pupuntahan ko. Or sumasaglit lang ako. Pero hindi talaga ako naglalagay kapag malayo yung pinupuntahan ko or bumabiyahe talaga ako.
So nilalagay ko siya dito guys. Ito kasi normal na size ng phone to eh. Ganito yung normal na size ng phone. Kakasya siya kapag ganyan mo siya inilagay. So sa ganitong paraan, siya, yung kalahati nakahulog sa baba, yung kalahati nakalitaw. Do wala siyang way para lumabas at mahirap siyang ilabas. So sa ganyang paraan, masasabi natin na medyo safe siya guys sa ganitong status. So ang hindi safe guys is maglalagay kayo ng phone na nakaganyan. So yan guys, kapag dumaan kayo sa lubak, mahuhulog yan, mahuhulog yung inyong phone at mawawala. So yun, may tendency na mahulog, malaking chance kumpara sa nakaganito guys. Nakatayo siya tapos nakasuksok sa baba. So ganyan, kapag sasamahan ko pa siya ng wallet, ganun din yung orientation. Etong wallet ko is half size siya, square type. So hindi siya yung pahaba. So yan, susuksok ko rin siya ng ganyan. So sa ganyang paraan, walang way para mahulog siya. Hindi tulad kapag ganito yung pagkalagay natin guys. Super delikado niyan. Super delikado. Wag na wag nyo gagawin yung ganitong paglalagay. Kung gusto nyo man maglagay ng phone at wallet yan, wag ganyan guys. Kasi malaki talaga yung tendency na mahuhulog yan. So yun yung pangatlong tip na maibibigay ko sa inyo. Ilagay na maayos sa paraang hindi siya basta-basta mahuhulog. Pang-apat na tip na maibibigay ko sa inyo guys, ito may connect pa rin sa pangalawa at saka pangatlong tip natin. Pang-apat na tip, wag na wag natin kakalimutang kunin yung mga gamit natin dito, lalo na yung cellphone wallet kapag aalis na tayo sa ating motor. So minsan, ayun, kapag huminto na tayo, nakarating na tayo sa ating destinasyon, ang kukunin lang natin, huhugutin natin ang susi, tapos aalis na tayo sa ating motor. Minsan nakakalimutan po natin yung mga nakalagay dito. Yun, dahil minsan nakaligtaan na natin na nakalagay pala dito. Sa case ko guys, may part na nangyari na sa akin yun, pero buti na lang naalala ko siya nung mga ilang steps na ako papalayo sa aking motor. So malaki talaga yung chance guys na minsan makakalimutan natin na meron tayong nakalagay dito bago tayo umalis sa motor. So yun, kagaya ng sinabi ko sa tip number 2, hanggat maaari, wag nang maglalagay ng importante, lalo na kung babiyahe. At kung maglalagay man tayo, siguraduhin natin or alalahanin natin siya bago tayo umalis or iwan yung ating motor. So yun po yung tip number 4 natin. Huwag kakalimutang alisin yung gamit dito bago umalis sa motor. Panglima at huling tip na may babahagi ko sa inyo is linisin nyo palagi at least kahit once a week lang ang inyong glove box. Kasi kung makikita nyo, nag-iiwan siya ng stain kapag naglalagay tayo ng iba't ibang bagay, lalo na yung makakalawang, which is kailangan nating iwasan. So dito sa ating glove box guys, pwede nyo naman siyang buhusan dahil meron naman siyang butas kung saan madedrain yung tubig. So kapag nililinis nyo, kinakarwas nyo, yun, pwede nyong buhusan yan. Madedrain naman yung tubig, kabilaan pati ito. So kung hindi naman masyadong marumi, ay pwede kayong gumamit ng basahan. So basain nyo lang yung basahan, tapos ayun, ipunas-punas nyo sa loob. Tapos kung may pampakintab kayo or shining wax, mas okay na ayun, pahiran nyo rin siya para meron din siyang protection at hindi siya agad nakakapitan ng mga dumi. So yun lang yung mga 5 tip na may babahagi ko sa inyo about dito sa glove box or bulsa ng ating Honda Click. So lagi lang natin tatandaan na nasa atin kung paano tayo mapapanatag sa pagmamaneho natin sa kalsada. The more you click, the more you know, usapang glove box ni Honda Click.